Isa pong magandang araw sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay at nakantabay sa ating programang Dear Heart. Isa na naman pong liham ang ating pong babasahin ngayong araw na ito na ibinahagi po sa atin ng isang kaibigan mula po sa Bawang La Union. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Rochelle. Dear Heart, isa pong magandang hapon sa iyo. Sana po sa pagbasa nyo sa aking liham ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po si Rochelle, taga Bawang, La Union. 20 years old na po ako, Dear Heart, at kasalukuyang nag-aaral isa sa mga pribadong eskwelahan dito po sa San Fernando City. Mayroon po akong nakilalang isang lalaki. Napakabait po niya at napakagalang sa akin. Nung unay, akala ko okay kami. Kaya naman, napalapit ang loob ko sa kanya. Hindi naman po siya nanligaw sa akin, Dear Heart. Yun nga lang, casual na ka-text ko po siya araw-araw. Tinatanong niya kung anong ginagawa ko at ganun din po, tinetext ko rin po siya. Sweet siya sa akin, Dear Heart. Naging malapit kami sa isa't isa. Naging open siya sa akin sa mga problema niya. At ako yung takbuhan niya kapag nalulungkot siya. It's been 6 months na magkakilala po kami, Dear Heart. Hanggang sa isang araw, binisita ko po siya sa kanilang bahay. Kasama ko po ang aking kaibigan. Sa aking kaibigan, doon po siya na-attract, Dear Heart. Nakaramdam ako ng pagsiselos dahil sa akin pa niya kinukuha ang number ng kaibigan ko. Nagalit ako sa kanya hanggang umabot sa punto na hindi na kami nagteteksan. Nagulat na lamang ako isang araw, Dear Heart. Nakita ko siya somewhere dito po sa San Fernando. Kasama na ang kaibigan ko na dinala ko noon sa kanila. Holding hands sila, Dear Heart. At animoy nadurog ang aking puso. Kinonfront ko po yung babae at sinabihan ko na malandi siya. Sinampal ko rin po ang lalaking iniibig ko, Dear Heart, dahil sa sobrang selos na nararamdaman ko. Masama pa rin po ang loob ko. Dahil bakit ganon? Basta na lamang po akong ipinagpalit ng lalaking mahal ko doon sa kaibigan ko. Simula po noon, Dear Heart, parang wala na akong tiwala sa lalaki. At kinalimutan ko na rin ang pagkakaibigan namin ng girlfriend niya ngayon na kung saan dati ko pong kaibigan. Hindi ko po alam ang aking gagawin. Dahil every time na magbubukas ako ng Facebook, silang dalawa ang nakikita ko. Every time na lalabas ako, kakain, sila pa rin ang nakakasalubong ko. Buryong na ako, Dear Heart. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Payuhan mo naman ako.
Nagpapasalamat ng marami, Rochelle ng Bawang La Union. Kay hirap palang umibig sa di tamang panahon, kung bakit ngayon ko lang natagpuan ang isang katulad mo. Sana noon pa kita nakilala, sana noon pa lang na ang puso ay malaya pang magmahal. Bukas na lang kita mamahalin, sabay sa paglaya ng ating mga puso. Bukas na lang kita mamahalin. Hirap palang umibig sa di tamang panahon, kung bakit ngayon ko lang natagpuan ang isang katulad mo. Sana noon pa kita nakilala, sana noon pa lang na ang puso ay malaya pang magmahal. Bukas na lang kita mamahalin, sabay sa paglaya ng ating mga puso. Bukas na lang kita, bukas na lang, bukas na lang kita Maraming salamat, Rochelle, sa ibinahagi mo sa akin, ano. Matanong lang kita, Rochelle, itong lalaking ito ba, kasi hindi maliwanag sa akin, naging boyfriend mo ba ang lalaking ito para may rason upang ikaw ay magselos? Baka naman nagiging assuming ka lang. Feeling mo lang sa pagiging close friend ninyo for the past 6 months, sharing problems, nag-o-open ang bawat isa sa inyo. Ibig ba sabihin para sa iyo, kayo na, nung lalaking ito? May nangyari na bang sabihan kayo na I love you too, I miss you and I miss you too? Kung wala pa, Rochelle, masyado ka lang nagiging assuming. Sorry for my words, pero masasabi ko lamang, feeling ka lang masyado eh. Feeling mo boyfriend mo siya. Feeling mo iyong-iyo siya. Wala pa naman yatang 4 mile na sabihan ninyo na I love you, mahal kita, para doon may karamatan kang magselos. Pero yung close friend mo lamang siya, di ba? Na alam ba niya, alam ba nung lalaking ito na mahal mo na siya? Alam ba nung lalaking ito na magjowa kayong dalawa? Baka pretending ka lang na kayong dalawa na pero hindi pa pala. Kaya ganun-ganun na lang nakipagkilala siya sa lalaking ito sa harapan mo doon sa babae. Dahil
Honestly speaking, wala naman siguro siyang alam na kayong dalawa na pala. Di ba baka nang ikaw lang ang nag-iisip na boyfriend mo itong lalaking ito or kasintahan mo itong lalaking ito, pero hindi naman pala legally para sa lalaki, hindi ka naman pala niya kasintahan. Ganun yung nakikita kong situation eh. Pero kung ang dahilan talagang dalawa kayo, you have the right para magalit. May karapatan kang sampalin. Pero kung assuming ka lang, pretending ka lang, feeling ka lang, sorry for the word, 100% you don't have the right to complain. Di ba? Wala kang karapatang magreklamo. Wala kang karapatang mag-demand. Ngayon, nagagalit ka. Pinagpalit mo ang friendship ninyo ng babaeng ito dahil magkasintahan sila. Ibig sabihin ito, makasarili mo. Gusto mo ikaw lang maging masaya. Paano naman yung isa? Yung kaibigan mo, na-inlove din siya doon sa friend mong lalaki na you're pretending na boyfriend mo yung lalaking ito na which is hindi naman pala. Tama ba ako mali? Ngayon, pinagpalit mo ang pagiging friendship ninyo ng kaibigan mo just because sa umiiral na pagsiselos. Ano para kang sa Got to Believe si Ma'am Juliana at saka si Jaime. Parang ikaw, nakikita ko parang ikaw si Juliana. Kinakain ka na ng selos mo sa katawan mo and you're getting to become a monster. Na halos nagagawa mo ng lahat. Naiinis ka na sa mundo. Huwag, kapatid. Baguhin mo yung sistemang yan. Kung hindi mo naman boyfriend, hindi mo pag-aari ang lalaking ito, wala kang karapatang magreklamo. Diba? Hayaan mo lamang sila. Ang mahirap kasi naging tameme ka nung araw. Hindi mo sinabi na nararamdaman mo dito sa lalaking ito. Kaya ngayon, eto, harap-harapan. Diba? Harap-harapan na nabastos ka. Feeling mo nabastos ka, pero hindi eh. Dahil sa lalaki, wala naman siyang alam na kayo talaga. Diba? Minsan kasi nagiging assuming tayo. Feeling natin, boyfriend natin porket close na natin. Hindi. Iba yung karelasyon, pagiging kaibigan mo dito sa lalaking ito. Okay? Maraming salamat sa Rochelle sa liham na ibinahagi mo sa akin. Sa mga kaibigan po natin dyan na meron pong natatanging kwento sa pag-ibig, pwede po ninyong ibahagi dito po sa 101.7 Love Radio, care of Mr. Dearheart. Dito lamang po sa may 7th floor, Juanita Commercial Building, Quezon Avenue, City of San Fernando. O di naman pwede kayo mag-email papatots@yahoo.com. Hanggang sa muli, ito po si Papa Tots, ang inyong Mr. Dearheart. At para sa iyo, Rochelle, narito ang awiting inaalay ko para sa iyo. Look at the sky, tell me what do you see? Just close your eyes and describe it to me. The heavens are sparkling with starlight tonight. That's what I see through your eyes. I see the heavens each time that you smile. I hear your heartbeat just go on for miles. And suddenly I know my life is worthwhile. That's what I see through your eyes. Here in the night I see the sun. Here in the dark our two hearts are one. It's out of our hands, we can't stop what we have begun. And love the